Kring! Tunog ng nabasag na plato. Napatigil si Luana sa pagpupunas ng mga kubyertos. Nanigas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng puting tela. Sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ng lahat sa loob ng kusina ng marangyang restaurant na La Perla. Isang tunog lang iyon, pero sapat na para magtanim ng takot sa dibdib ng bawat empleyado. Dahil sa La Perla, ang tunog ng pagkasira ay may kasunod na bagsik at iisang pangalan lang ang nasa isip ng lahat. Ma'am Marcela. Naramdaman ni Luana ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi siya ang nakabasag, pero ang kaba ay gumapang sa buo niyang katawan. 3 linggo pa lang siya dito. 3 linggo ng pagtapak na parang sa manipis na yelo. Kailangan niya ang trabahong ito. Nag-vibrate ang mumurahing cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Hindi niya kailangang tingnan para malaman kung sino iyon. Si Inay. Isang pangalan lang ang nakarehistro sa puso niya. Kaninang umaga lang sila nag-usap. Mahina ang boses ng ina sa kabilang linya, may kasamang mababaw na ubo. Pero pilit pa rin nitong pinasigla ang tono para sa kanya. Huwag daw siyang mag-alala. Okay lang daw siya. Pero alam ni Luana ang totoo. Narinig niya sa mga salitang hindi binigkas. Kailangan na ni Inay ng mga gamot. Kailangan na nilang maipadala ang bayad sa ospital. Hindi pwedeng mawala ang trabahong ito. Hinding-hindi. Tok! 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 Ang tunog ng mga takong sa makintab na sahig. Parang tambol ng kamatayan ang tunog na yon. Papalapit. Mula sa pinto ng kusina, pumasok si Marcela, ang manager ng La Perla. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok, walang ni isang hiblang wala sa lugar. Mamahalin ang kanyang damit at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Pero ang lahat ng iyon ay nababaliwala sa lamig ng kanyang mga mata. Dumaan ang tingin niya sa bawat isa at lahat ay napayuko. Nagkunwaring abala sa kanya-kanyang gawain. Huminto ang kanyang mga mata kay Gina, isang batang server na nanginginig sa isang sulok sa tabi ng mga bubog ng basag na plato. Ano ito? Tanong ni Marcela. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim. Ma'am, pasensya na po. Nadulas po sa kamay ko. Halos pabulong na, sabi ni Gina. Nadulas? Ngumiti si Marcela, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa presyo ng isang platong yan, pwede ko nang bayaran ng kalahati ng sweldo mo. Alam mo ba yon? Hindi nakasagot si Gina. Tanging mga butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng mga pabigat dito, Gina. Sabi ni Marcela, sapat lang para marinig ng mga nasa paligid. Isa pang pagkakamali at sa labas ka, napupulutin. Maliwanag? Oo po, ma'am. Sagot ni Gina. Pinipigilan ang paghikbi. Tumalikod si Marcela at naglakad palayo. Iniwan si Gina na pinupulot ang sariling kahihiyan kasama ng mga bubog. Nakahinga ng maluwag si Luana, pero ang tensyon ay nanatili sa hangin. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas, pero nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Sa sobrang panginginig, isang tinidor ang nahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Ting! Ang mahinang tunog niyon ay parang kulog sa nakabibinging katahimikan. Napapikit si Luana. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata at nakita ang isang pares ng mamahaling stiletto na nakatayo sa harap niya. Tinaas niya ang kanyang tingin. Si Marcela. Nakatingin ito sa kanya. Nakataas ang isang kilay. May problema ba tayo dito, Luana? Wala po, ma'am. Paumanhin po. Sabi ni Luana. Agad na yumuko para pulutin ang tinidor. Hinawakan niya ang malamig na metal at pakiramdam niya ay hawak niya ang bigat ng buong mundo. Pag-angat niya, hindi pa rin umaalis si Marcela. Ang mga palpak na tulad mo ay walang lugar dito. Bulong ni Marcela, isang makamandag na hangin na para sa kanya lang. Tandaan mo yan. Tumangulang si Luana, hindi magawang magsalita. Pakiramdam niya ay lumiit siya hanggang sa maging isang tuldok na lang sa sahig. Pinanood niya ang pag-alis ni Marcela
Ang bawat hakbang nito ay parang pagtapak sa kanyang natitirang dignidad. Ting-aling! Ang tunog ng kampana sa pintuan ng restaurant ay hudyat ng pagdating ng isang customer. Automatikong inayos ni Luana ang kanyang uniforme at sarili. Ngumiti siya, isang pilit na ngiting nakasanayan na niyang isuot na parang maskara. Kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang magpatuloy. Para kay Ine. Paglabas niya sa dining area, nakita niya ang bagong dating, isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng luma at medyo gusot na polo shirt at pantalon na halatang ilang beses nang nalabhan. Ang kanyang sapatos ay may gasgas at ang kanyang buhok ay simple lang ang gupit. Sa isang lugar na puno ng mga taong kumikinang sa alahas at branded na damit, ang itsura ng matanda ay isang malaking pagkakamali. Nakita ni Luana ang tingin ng ibang mga staff. Ang mahinang bulungan, ang pag-irap ng hostess sa may pinto. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Luana ay ang reaksyon ni Marcela. Nakatayo ito malapit sa counter at ang propesyonal na ngiti sa labi nito ay unti-unting naglaho. Napalitan iyon ng hindi maitatagong pagkadismaya na sa isang iglap ay naging purong pandidiri. Para kay Marcela, ang matandang lalaki ay hindi isang customer. Isa siyang dumi. Isang mantsa sa perpektong imahe ng La Perla. Isang insulto sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakita ni Luana ang ginawa ni Marcela. Isang matalim na tingin sa security guard na nakaposte malapit sa pinto. Isang bahagyang tango. Isang utos na walang salita. Naramdaman ni Luana ang paglamig ng hangin. Mayroong magaganap na hindi maganda. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Marcela ang pagpasok ng matandang lalaki. Ang bawat detalye ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ang gusot sa polo shirt, ang kupas na kulay ng pantalon, ang gasgas sa luma nitong sapatos. Para siyang nakakita ng multo. Hindi multo ng isang patay, kundi multo ng isang buhay na pilit na niyang tinatakasan. Ang multo ng kahirapan, hindi. Hindi dito. Sa lahat ng lugar, hindi sa kanyang paraiso. Ang La Perla ay hindi lang isang restaurant para kay Marcela. Ito ang kanyang kaharian. Ang bawat kumikinang na chandelier, ang bawat mamahaling kubyertos, ang bawat piraso ng muebles, lahat ng iyon ay mga ladrilyo sa pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang sarili ngayon at ng batang si Marcela na lumaki sa putikan. At ang matandang lalaking ito, sa kanyang pagpasok pa lang, ay parang isang malaking basag sa perpektong pader na yon. Hindi ko hahayaang sirain ng isang matandang pulubi ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbago, pero ang init niyon ay namatay. Isang malamig na maskara na lamang yon ng profesionalismo. Sa isang bahagyang paggalaw ng kanyang ulo, isang tingin lang sa security guard na ibigay na niya ang kanyang utos. Ngunit bago pa man makakilos ang gardiya, nagsimula ng maglakad si Marcela. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Habang papalapit siya sa matanda, lalong tumitindi ang pagkasuklam sa kanyang dibdib. Amoy araw. Amoy alikabok. Ang amoy ng kahapon na ayaw na niyang balikan. Huminto siya sa harap ng lalaki. Ngumiti siya, isang matamis ngunit puno ng lasong ngiti. "Magandang gabi po, sir," sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit may pagbabanta. "Sa tingin ko po ay naligaw kayo. Ang entrance po para sa mga nagde-deliver ay nasa likod." Ang mga salitang yon ay binitawan niya na parang mga hiyas, pero ang kahulugan ay kasing talim ng bubog. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng matanda, ngunit hindi ito natinag. "Hindi, iha. May reservation ako. Tanaka ang pangalan." Tanaka. Isang pangalang Hapon. Lalo lang nainis si Marcela. Isang matandang nagpapanggap. "Paki-check po ulit ng pangalan ninyo, sir," sabi ni Marcela. Hindi na tinatago ang iritasyon sa kanyang boses. "Puno na kami ngayong gabi at meron kaming standard na sinusunod dito." Iginuhit ng kanyang tingin
ang kabuuan ng matanda, mula ulo hanggang paa. Handa na siyang tawagin ulit ang gwardiya nang isang pamilyar na boses ang pumutol sa ere. Ma'am, may reservation po siya. Napalingon si Marcela, si Luiana, ang bago niyang server, ang palpak na babae mula sa kusina kanina. Nakatayo ito roon, nanginginig, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Ano ang sabi mo? Tanong ni Marcela, ang bawat salita ay mabagal at mabigat. Nasa listahan po siya, ma'am. Pag-uulit ni Luana. Hiroshi Tanaka. Table for one. Isang saglit na katahimikan. Tinitigan ni Marcela ang mukha ni Luana. Ang simpleng mukha. Ang probinsyanang ayos. Ang mga matang puno ng katapatan na para bang hindi pa nakakakita ng kasamaan sa mundo. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Teka, kilala ko ang mukhang yan. Ang alaala ay dumaloy na parang lason sa kanyang ugat. Isang maalikabok na palaruan. 2 batang babae na nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Ang pangalan sa listahan ng scholarship. Isang kasinungalingan. Isang pagkakataon na kanyang ninakaw. Ito si Luana. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang anino ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang takot na naramdaman ni Marcela ay mas matindi pa sa kahit anong pandidiri. Ang babaeng ito ay hindi lang isang empleyado, isa siyang banta. Isang buhay na paalala ng kanyang pinakamadilim na sikreto. Kailangang mawala ni Luana. Ngayon din, ang galit ni Marcela ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Isang desididong kalmadong isipan. Ngumiti si Marcela kay Luana, isang ngangiting nakakakilabot. Hindi lang siya ang aalis dito. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Luana, hindi sa matanda. Ang boses niya ay mahina, ngunit dinig sa buong paligid. Ikaw din. Huminto siya sandali. Hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. You're fired. Ang 2 salitang iyon ay tumusok sa puso ni Luana na parang yelo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang ingay ng restaurant, ang mahinang tugtog ng piano, ang kalansing ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga customer ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Fired, tinanggal. Paano na si inay? Ang mga gamot, ang bayarin sa ospital? Isang malaking alon ng pagkasindak ang bumalot sa kanya. Napakalamig at napakabigat na halos ikalunod niya. Tumingin siya kay Marcela, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagkakamali o pagbibiro. Pero wala. Ang nakita lang niya ay isang mukhang bato. Malamig at walang emosyon. Parang estranghero. Hindi, mas malala pa sa estranghero. Merong kakaiba sa mga mata ni Marcela. Isang bagay na pamilyar, ngunit nakakatakot. Parang nakakita ito ng multo sa kanyang pagkatao. Kunin mo na ang mga gamit mo, sabi ni Marcela. Tumalikod na ito na parang wala lang, na parang hindi nito winasak ang mundo ng isang tao sa isang salita lamang. Nanginginig ang mga tuhod ni Luana habang naglalakad siya papunta sa locker room. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang mga mata ng ibang staff ay nakasunod sa kanya. Mga matang puno ng awa, ngunit walang sino man ang nangahas na magsalita. Walang gustong maging susunod na biktima. Nang maisara niya ang pinto ng locker room, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa mga malamig na locker at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Hinugot niya ang kanyang cellphone at tinitigan ng wallpaper, isang nakangiting larawan nila ng kanyang ina. Ang nangiti ni inay. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas araw-araw. Pero ngayon, ang larawang yon ay parang isang sundang na lalong sumasaksak sa kanyang puso. Nabigo ako. Nabigo kita, inay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay.
Walang mangyayari kung iiyak lang siya dito. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang harapin ito. Binuksan niya ang kanyang locker at dahan-dahang inilabas ang kanyang mga gamit. Isang payong, isang suklay, isang maliit na pitaka na may lamang kaunting barya, at ang larawan nila ni inay. Pinakatitigan niya iyon bago maingat na isinilid sa kanyang bag. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant, ang pakiramdam ng kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Hindi niya magawang itaas ang kanyang tingin. Nang buksan niya ang mabigat na pintong salamin at maramdaman ang hangin ng gabi sa kanyang mukha, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit ang kaluwagan ay panandalian lamang dahil sa labas, sa isang bench na malapit sa entrance, nakaupo ang matandang lalaki. Si Mr. Tanaka. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Mukha siyang pagod at malungkot. Naramdaman ni Luana ang isang kirot ng konsensya. Dahil sa kanya, lalong napahiya ang matanda. Dapat ay nanahimik na lang siya. Dapat ay hindi na siya nakialam. Pero may kung anong bagay sa loob niya ang hindi kayang manahimik na lang habang may isang taong inaapakan ng pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Yumuko na lang siya. Isang malalim na pagyuko. "Gomenasai, o jiisan," bulong niya. "Pasensya na po, lolo." Iyon lang ang salitang Hapon na alam niya, natutunan mula sa isang kaibigan. Isang salita para sa paghingi ng tawad. Nag-angat ng tingin ang matanda. Nagulat ito, hindi sa kanyang paglapit, kundi sa kanyang sinabi. Ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng pagkamausisa. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito sa sarili niyang wika. Ang boses ay malumanay at malinaw. "Daijoubu desu ka, musume?" "Okay ka lang ba, iha?" Hindi naintindihan ni Luana ang tanong, pero naintindihan niya ang tono. Ang tono ng pag-aalala. Sa kabila ng sarili niyang problema, isang matanda na kapapahiya lang ang nag-aalala para sa kanya. At dahil doon, lalong gustong umiyak ni Luana. Ngumiti na lang siya ng pilit at tumango. Akmang tatalikod na si Luana para tuluyan ng umalis nang biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Mabilis na lumabas si Sir Antonio, ang general manager na kanina pa ay nasa opisina niya, ang taong kinikilala ng lahat bilang boss. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, halos pagkasindak. Inaasahan ni Luana na siya ang hahabulin nito, marahil para siguruhing aalis na talaga siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Sir Antonio, nilagpasan lang siya nito na parang hangin. Ang direksyon ni Sir Antonio ay diretso sa matandang lalaki na nakaupo sa bench. At sa harap ni Luana, sa harap ng ilang napaparaang tao, ang makapangyarihang si Sir Antonio ay yumuko. Isang napakalalim na pagyuko, halos 70 degree, puno ng paggalang at pagsisisi. At nagsalita ito sa isang boses na malinaw, nanginginig, at puno ng respeto na hindi pa kailanman narinig ni Luana mula dito. "Mr. Tanaka, I apologize for the delay. Everything is ready for you." Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Marcela habang pinagmamasdan niya ang papalayong anino ni Luana. Isang nangiting puno ng tagumpay. Sa wakas, nawala na ang multo ng kahapon. Nakahinga siya ng maluwag, isang paghingang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Para siyang nakawala sa isang masikip na kadena. Sa pag-alis ni Luana, para na rin niyang iwinaksi ang huling piraso ng kanyang kinasusuklamang nakaraan. Muli, siya na si Marcela, ang reyna ng La Perla. Walang bahid, walang dungis. Itinuon niya ang kanyang pansin pabalik sa loob ng kanyang kaharian. Perpekto. Ang lahat ay nasa ayos. Ang mga customer ay masaya. Ang mga ilaw ay kumikinang. Ang pera ay pumapasok. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong siya mismo ang gumawa. Ngunit habang abala siya sa pag-savor ng kanyang tagumpay,
Isang mabilis na paggalaw sa kanyang peripheral vision ang nakakuha ng kanyang atensyon. Si Sir Antonio, ang kanyang boss, nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina, ang muka ay balisa. Nagmamadali? Si Sir Antonio ay hindi kailanman nagmamadali. Ang taong yon ay kasing kalmado ng isang lawa na walang hangin. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niyang nilagpasan nito si Luana na parang hindi nakita at dire-diretsong lumabas ng pinto. Ano ang nangyayari? Dahil sa kuryosidad, lumapit si Marcela sa salaming pinto. Sapat lang para makita ang nangyayari sa labas. At ang kanyang mundo ay gumuho. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanigas. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Doon sa labas, sa ilalim ng liwanag ng poste, nakita niya ang kanyang amo, ang iginagalang na si Sir Antonio, na nakayuko. Isang malalim, halos mapagkumbabang pagyuko, at ang taong pinag-uukulan nito ng ganitong paggalang, ang matandang pulubi, si Mr. Tanaka. Hindi maaari. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga tunog sa paligid ay naging isang walang kahulugang ugong. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Tanaka, ngunit hindi na ito ang parehong lalaki. Ang dating nakayukong mga balikat ay ngayon ay tuwid. Ang dating maamong mga mata ay ngayon ay may bigat at kapangyarihan. Naglalakad siya na parang pag-aari niya ang sahig na kanyang tinatapakan. Sa likod niya, nakasunod si Sir Antonio. Nakayuko pa rin ng bahagya na parang isang alalay. Naglakad sila. Nilagpasan nila si Marcela na para bang isa siyang kasangkapan lamang, isang palamuti sa dingding. Ang kanyang presensya ay binaliwala. Dumiretso sila sa pinaka-eksklusibong mesa sa buong restaurant, ang mesa na laging nakareserba para sa mga pinakamahahalagang bisita, ang mesa na simbolo ng kapangyarihan sa loob ng La Perla. Umupo si Mr. Tanaka, si Sir Antonio mismo ang humila ng upuan para sa kanya. Nanatiling nakatayo si Marcela sa gitna ng sahig, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya. Sinusunog siya sa kahihiyan. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Mr. Tanaka. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na maawain o mapababay o mapagkumbaba. Ang mga iyon ay matalim na parang labaha. Sinusuri ang bawat piraso ng kanyang kaluluwa at nagsalita ito. Sa perpektong Ingles, malinaw at malamig. "Call your real boss," sabi ng matanda. Huminto ito sandali at isang bahagyang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Oh wait, that's me." Isang kulog ang narinig ni Marcela, ngunit walang bagyo sa labas. Iyon ay ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Bago pa man siya makahanap ng mga salita, nagsalita si Sir Antonio. Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay seryoso at formal. Ang boses nito ay malakas. Sapat para marinig ng lahat ng empleyado sa malapit. "Marcela, nais kong ipaalam sa iyo na ang buong restaurant na ito ay isang stage." Huminto si Sir Antonio, hinayaan ang mga salita na bumaon. "At ikaw ang bida sa aming audition." Nakatayo si Luana sa gilid ng daan, parang isang estatwa na hindi alam kung paano gagalaw. Ang mga salita ni Sir Antonio ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang loop na walang katapusan. "Mr. Tanaka, I apologize for the delay. Everything is ready for you." Hindi mag-sink in sa utak niya. Si Sir Antonio? Yumuyuko? Sa matandang lalaking pinalayas lang ni Marcela? Ano ang nangyayari? Ang mundo ba ay baliktad na? Bumukas muli ang pinto ng restaurant. Iniluwa nito si Sir Antonio. Sa pagkakataong ito, lumapit ito sa kanya. Inaasahan ni Luana ang galit, ang pagtataboy, pero ang nakita niya sa mukha nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Respeto. "Ms. Luana," sabi ni Sir Antonio, ang boses ay magalang. "Nais po sana kayong makausap ni Mr. Tanaka. Pakiusap, pumasok po kayo."
Miss Luana? Kailan pa siya naging Miss Luana? Kanina lang ay isa siyang basahan na basta na lang itinapon. Nag-aalangan siyang sumunod. Puno ng pagkalito ang bawat hakbang niya pabalik sa loob ng lugar kung saan siya iilang minuto pa lang ang nakalipas ay ipinahiya. Ang eksena sa loob ay parang isang kakaibang panaginip. Nakaupo si Mr. Tanaka sa pinakamagandang mesa. Sa tapat niya, si Marcela. Nakaupo ito na parang isang manika na nawalan ng tali. Maputla ang mukha, walang buhay ang mga mata. Ang reyna ay nawalan ng korona. Itinuro ni Sir Antonio ang isang bakanting upuan sa tabi ni Mr. Tanaka, sa tapat mismo ni Marcela. Nanginginig si Luana habang umuupo. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang bagyo at siya lang ang hindi nakakaintindi kung bakit ito nangyayari. "Huwag kang matakot, iha," sabi ni Mr. Tanaka. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit may bigat na ng kapangyarihan. Tumingin si Mr. Tanaka kay Marcela. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa buong restaurant. Ang lugar na ito, panimula niya, ay isang pagsubok, isang entablado. Gusto kong malaman kung anong klase ng tao ang mamamahala sa bago kong proyekto. Kaya nagsuot ako ng ganito. Para makita ko ang tunay na kulay ng isang tao kapag kaharap niya ay isang taong sa tingin niya ay walang halaga. Bawat salita ay parang isang sampal sa natutula lang si Marcela. Para kay Luana, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang pagtrato sa kanya, ang pagpapalayas, lahat ay isang pagsubok. Isang pagsubok na binagsak ni Marcela. At ikaw, Luana, pagpapatuloy ni Mr. Tanaka, bumaling ito sa kanya na may bahagyang ngiti. Ipinakita mo ang isang bagay na napakabihira na ngayon, ang dignidad at malasakit, kahit na wala kang inaasahang kapalit. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Luana, ngunit agad itong napalitan ng panibagong pagkalito nang magpatuloy ang matanda. Pero ang pagsubok na ito ay may mas malalim na dahilan. May inilapag si Mr. Tanaka sa ibabaw ng mesa. Isang luma, manilaw-nilaw na folder. Binuksan niya ito. "Nag-imbestiga ako tungkol sa iyo, Marcela, bago pa man kita kunin bilang manager dito." Ang katawan ni Marcela ay nanigas. At sa pag-iimbestiga ko, may natuklasan akong isang pamilyar na pangalan na laging konektado sa iyo. Tumingin si Mr. Tanaka kay Luana. "Ang pangalan mo." Kinuha ni Mr. Tanaka ang isang dokumento mula sa folder, isang listahan ng mga pangalan mula sa isang lumang scholarship program. "Pamilyar ka ba dito, Marcela?" tanong ni Mr. Tanaka. Ang boses ay malamig. Ang scholarship na dapat sana ay para kay Luana. Sa isang iglap, bumalik ang lahat kay Luana. Ang alaala ay kasing linaw ng kristal, ang init ng araw sa kanilang balat, ang amoy ng alikabok sa probinsya. Siya at ang kanyang matalik na kaibigang si Marcy nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, parehong nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa Maynila. Nang dumating ang balita, siya ang nanalo sa scholarship. Siya ang napili. Ang saya niya noon ay abot langit. Ngunit kinagabihan, pumunta si Marcy sa bahay nila. Umiiyak, nagmamakaawa. Mas kailangan daw nila ang pera. May sakit daw ang tatay nito. Kung hindi daw ito makakaalis sa probinsya, habang buhay na lang daw, itong magiging mahirap. Dahil sa awa at pagmamahal sa kaibigan, pumayag si Luana. Ibinigay niya ang kanyang pangarap. Ipinasa niya ang kanyang pagkakataon. Ngayon, habang nakatingin sa dokumento at sa babaeng nasa harap niya na tinatawag na Marcela, naintindihan na niya ang lahat. Lahat ay kasinungalingan. Ang sakit ay mas matindi pa sa pagkatanggal sa trabaho. Ito ay isang sugat na matagal nang natuyo. Ngunit ngayon ay biglang binuksan muli. Mas malalim at mas masakit kaysa dati. Ang luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata ay hindi na para sa nawalang trabaho. Para ito sa isang nawasak na tiwala.
sa isang ninakaw na pangarap. Huminga ng malalim si Mr. Tanaka. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Marcela, na ngayon ay tahimik ng umiiyak, mga luha ng kahihiyan. "I am canceling my investment here," deklara ni Mr. Tanaka. Ang kanyang mga salita ay pinal at walang awa, na parang isang hatol ng hukom. Pagkatapos, dahan-dahan itong bumaling kay Luana. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala, napalitan ng isang bagay na mainit at puno ng pag-asa. "But I am starting a new one, and I want you, Luana, to be my partner." Partner. Ang salitang iyon ay tumama kay Marcela na parang isang sampal. Mas malakas pa sa sampal, parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Dinurog ang lahat ng natitirang hangin at pag-asa sa loob niya. Tapos na. Alam na niya. Bago pa man magsalita si Sir Antonio, alam na niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na tapos na ang lahat. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Ang pader na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon, gumuho ito sa isang gabi lang. At sa ilalim ng mga guho, naroon siya, ubad sa katotohanan. Ang dating reyna, ngayon ay isang pulubi sa sarili niyang palasyo. Tumingin siya kay Luana. Ang luha sa mga mata nito ay hindi luha ng tagumpay. Iyon ay luha ng sakit, ng pagkakanulo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita ang sakit na idinulot niya sa nag-iisang tao na naging totoo sa kanya noon. "Marcela Reyes," nagsalita si Sir Antonio. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon, na parang binabasa ang isang hatol. "Effective immediately. Your employment with La Perla is terminated. Please surrender your ID and keys." Parang isang robot na sinunod ni Marcela ang utos. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang ID. Ang gintong pangalan na Marcela Reyes, restaurant manager, ay tila nangungutya sa kanya. Inilapag niya ito sa mesa. Sumunod ang mga susi. Ang tunog ng paglapag ng mga ito sa kahoy na mesa ay parang tunog ng pagsara ng pinto ng selda. Hindi na siya muling nagsalita. Wala nang sasabihin pa. Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit pinilit niyang kontrolin ang mga ito. Ang natitira na lang sa kanya ay ang kanyang pride. Gaano man ito kabasag-basag, kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo sa mga matang mapanghusga. Naglakad siya. Ang bawat hakbang ay isang paglalakbay sa impyerno. Dinaanan niya ang mga staff. Ang mga taong dati ay takot sa kanya. Yumuyuko sa kanyang pagdaan. Ngayon, ang nakikita niya sa kanilang mga mata ay isang halo ng awa at pagkamuhi. Ang iba ay umiiwas ng tingin na para bang ang kanyang kahihiyan ay nakakahawa. Malapit na siya sa pinto. Ilang hakbang na lang. Malapit na siyang makalaya sa kulungang ito. Ngunit sa kanyang pagmamadali, sa kanyang panginginig, natapilok siya sa sarili niyang mga paa. Blag! Bumagsak siya. Bagsak sa makintab, malamig na sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay nagusot. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo. Ang kanyang designer na bag ay tumilapon. At ang mga laman nito, lipstick, pulbos, isang mamahaling ballpen, ay kumalat sa sahig na parang mga basura. Isang kolektibong paghinga ang narinig niya mula sa mga tao sa paligid. Doon, sa sahig, sa gitna ng kanyang kaharian, si Marcela, ang makapangyarihang reyna, ay nadapa. Walang tumulong sa kanya. Walang lumapit. Pinilit niyang tumayo. Pinulot niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga kamay, ay nanginginig sa kahihiyan. Hindi siya tumingin kahit kanino. Nakayuko lang siya, ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. At tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng pinto, palabas ng restaurant, papalayo sa buhay na kanyang ninakaw. Huminto lang siya nang makarating sa kabilang kalsada. Sumandal siya sa isang pader para habulin ang kanyang hininga. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, hindi na niya ito pinipigilan.
Sa kanyang harapan, sa kabilang kalsada, ay ang La Perla. Ang mga ilaw nito ay nagniningning pa rin, isang makinang nahiyas sa gitna ng gabi. Mula sa salaming bintana, nakita niya ang malabong imahe ng mga taong masayang nag-uusap sa loob. Ang buhay ay nagpapatuloy. Pagkatapos ay napatingin siya sa ibaba, sa salamin ng bintana ng isang saradong tindahan sa kanyang tabi. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may magulong buhok, may mantsa ng dumi sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa luha. Tinitigan niya ang babae sa salamin. Sino ka? Hindi niya nakilala ang taong nakatingin pabalik. Isang estrangherang pagod, talunan, at walang laman. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo. Ang karera, ang respeto, ang maskara. At ang natira ay ang babaeng ito na hindi niya alam kung paano haharapin. Samantala, sa loob ng La Perla, ang hangin ay mabigat pa rin. Si Luana ay nakaupo pa rin sa tapat ni Mr. Tanaka. Ang mga salita nito ay naglalaro sa kanyang isipan, Pader. Isang salitang napakaganda pakinggan, ngunit sa ngayon, ang bigat nito ay parang isang bundok. Paano siya magiging partner ng isang bilyonaryo? Isa lang siyang simpleng probinsyana na ang tanging alam ay kung paano magsilbi ng pagkain at kung paano itago ang sariling takot. At ang alaala ng pagkakanulo, masakit pa rin, sariwa pa rin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, nagising sa isang katotohanang matagal na palang nakatago. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid ay siya palang kumuha ng kanyang kinabukasan. Alam kong nabigla ka, Iha, sabi ni Mr. Nanim Tanaka. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang nag-iisang anak na pumanaw. Ikinuwento niya kung paanong ang proyektong ito, ang restaurant na tatawagin niyang Dignidade, ay isang alay para sa kanya. Isang lugar kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa. Nakita ko sa iyo ang puso na hinahanap ko para sa lugar na yon. Pagtatapos niya, nakatungo lang si Luana. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang mga ito ay nanginginig pa rin. Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po yata kaya. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon, sagot ng matanda. Ang kailangan ko lang ay ang iyong tiwala. Inilapag ni Mr. Tanaka ang isang calling card sa mesa. Pag-isipan mo, walang pilitan. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Tumayo na si Mr. Tanaka at umalis, kasama si Sir Antonio. Naiwan si Luana sa mesang yon, mag-isa sa gitna ng restaurant na nagsimula at nagtapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Tumayo siya at naglakad palabas. Walang tiyak na direksyon. Ang isipan niya ay isang malaking buhol. Ang pagkakataong nasa harap niya ay sinlaki ng karagatan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay sinlaki ng isang barkong lumulubog. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa mapadpad sa isang maliit na parke. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa ilalim ng madilim na kalangitan. Hinugot niya ang kanyang cellphone. Oras na para tawagan si inay. Kailangan nitong marinig ang boses niya. Anak, kamusta? Sagot ng ina sa kabilang linya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Okay lang po. Nay, sabi ni Luana, pilit pinapasigla ang sariling boses, tulad ng laging ginagawa ng ina para sa kanya. Hindi niya sinabi ang totoo. Hindi niya kayang dagdagan pa ang alalahanin nito. Nag-usap sila tungkol sa mga ordinaryong bagay, ang panahon, ang mga kapitbahay, at sa bawat salita, lalong bumibigat ang dibdib ni Luana. Pagkatapos ng tawag, napahagulhol siya ng iyak. Para kanino ba ang lahat ng ito? Para kay inay. Pero paano niya matutulungan si inay kung siya mismo ay wasak?
Paano niya tatanggapin ang isang pagkakataon na isinilang mula sa pagkasira ng ibang tao, kahit pa ang taong yon ang nanakit sa kanya? Umupo siya roon ng matagal, pinapanood ang mga sasakyang dumadaan. Ang bawat ilaw ay parang isang pangarap na hindi niya maabot. Naalala niya ang mga araw sa probinsya. Siya at si Marcy nangangarap. "Pag yumaman ako, bibilhin ko lahat ng lupa ni Mayor," sabi ni Marcy noon, tumatawa. "Ikaw, Lou?" "Gusto ko lang gumaling si Inay," sagot niya noon. Ang mga pangarap. Minsan, sa pag-abot natin sa mga ito, may mga bagay na nabibitawan. May mga taong nasasaktan. Tiningnan niya ang calling card sa kanyang kamay. Hiroshi Tanaka, Dignidade Project. Dignidad, karangalan. Isang salitang simple pero napakabigat ng kahulugan. Mayroon pa ba siyang natitirang dignidad? O naubos na rin yon kasama ng kanyang mga luha? Habang abala siya sa kanyang malalim na pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat. Patawad. Alam niya kung kanino galing, at ang isang salitang iyon ay muling nagpabukas sa sugat na pilit niyang isinasara. Magdamag na tinitigan ni Luana ang iisang salitang iyon sa screen ng kanyang cellphone. Patawad. Isang salita na may dalang bigat ng isang dekadang kasinungalingan. Hindi niya ito nireplyan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Puno ng galit ang isang bahagi ng kanyang puso. Ngunit ang isa pang bahagi ay puno ng isang uri ng pagod na lungkot. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing halos hindi siya nakatulog, nagdesisyon siya. Hindi para sa kanya, hindi para kay Marcela, kundi para sa batang si Luana at Marcy na minsang nangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Kailangan niya itong tapusin. Nag-text siya ng isang address, isang maliit at simpleng coffee shop na malayo sa kislap ng La Perla. Isang lugar kung saan walang mga maskara, walang mga uniforme. Pagdating niya, nandoon na si Marcela sa isang sulok. Malayo sa dating postura, walang make-up, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at pantalon. Namumugto ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Luana sa kanya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati, kahinaan. Umupo si Luana sa tapat niya. Ilang sandali silang nagtitigan sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng paggiling ng kape sa counter. Si Marcela ang unang nagsalita. Ang boses ay basag. "Salamat sa pagpunta." Tumangulang si Luana. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad," panimula ni Marcela, nakatingin sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng mesa. "Pero gusto kong malaman mo kung bakit." Ikinuwento ni Marcela ang lahat. Ang takot. Ang takot sa kahirapan na parang isang halimaw na laging bumubulong sa kanyang tainga. Ang takot na bumalik sa putikan. Ikinuwento niya kung paanong ang takot na yon ay naging inggit at kung paanong ang inggit ay naging kasakiman. "Nang makita kitang nanalo sa scholarship, sabi niya, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko ang pag-alis mo at natakot ako na maiiwan ako. Kaya gumawa ako ng paraan, isang napakasamang paraan." Nakinig lang si Luana. Hindi siya nagsalita. Sa bawat salita ni Marcela, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na awa. Nakikita niya ngayon, hindi ang isang halimaw, kundi ang isang taong nalunod sa sarili niyang takot. "Patawarin mo sana ako, Lu. Patawad." Pagmamakaawa ni Marcela, ang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Tinitigan siya ni Luana ng matagal. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pagbuga ng hangin, tila may isang mabigat na bagay na nawala sa kanyang dibdib. "Hindi na mahalaga kung pinapatawad kita o hindi, Marcela," sabi ni Luana. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag sa unang pagkakataon. Nag-angat ng mukha si Marcela, naguguluhan. Ang mahalaga, pagpapatuloy ni Luana,
ay kung paano mo patatawarin ang sarili mo at kung paano ka babangon mula dito. Iyon lang. Tumayo si Luana. Sana mahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Sabi niya bilang huling salita. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Sa kanyang paglabas sa coffee shop, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay mas magaan siya, malaya. Ang mga tanikala ng nakaraan na hindi niya alam na nakagapos pala sa kanya ay sa wakas ay naputol na. Huminto siya sa isang gilid, hinugot mula sa kanyang bulsa ang calling card ni Mr. Tanaka. Tinitigan niya ito. Dignidade. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may bagong determinasyon sa kanyang mga daliri. Idinial niya ang numero. Isang ring lang, sinagot na ito. Moshi Moshi, Tanaka speaking. Huminga ng malalim si Luana. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay hindi na nanginginig. Ito ay buo at puno ng katiyakan. Mr. Tanaka, si Luana po ito. Narinig niya ang nangiti sa boses ng matanda. Luana, I'm glad you called. Mr. Tanaka, sabi ni Luana, diretso at malinaw. Handa na po ako. Isang sandaling katahimikan ang sumunod, pagkatapos ay isang mainit at masayang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Welcome aboard, partner, sabi ni Mr. Tanaka. Ang unang hakbang natin ay bisitahin ang isang tao, ang iyong ina. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin sa Maynila ay pareho pa rin. Mainit at maingay, ngunit para kay Luana, ang lahat ay nagbago. Dahan-dahan lang, Nay, sabi niya, habang inaalalayan ang kanyang ina sa isang bangko sa parke. Naku, anak, para namang baldado ako, sagot ni Aling Nelia, natatawa. Ang ubo ay halos wala na. Ang dating maputlang mukha ay ngayon ay may kulay na. At ang mga mata nito ay muling nagniningning. Ang ganda pala dito sa syudad, no? Dati, sa litrato lang kita nakikita. Pinagmasdan ni Luana ang kanyang ina. Ang makita itong malusog at masaya ay isang pangarap na natupad, isang bigat na naalis sa kanyang dibdib. Salamat sa tulong ni Mr. Tanaka na una nilang inasikaso ang kalusugan ni Aling Nelia. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamabibisang gamot. Ang lahat ng yon ay abot kamay na. Mas maganda po kayo sa lahat ng maganda dito. Nay, sabi ni Luana at niyakap ang ina. Sa yakap na yon, naramdaman ni Luana ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Kinabukasan, ibang Luana naman ang makikita. Nakasuot ng puting hard hat at safety vest, matatag siyang nakatayo sa gitna ng isang construction site. Ang dating restaurant na La Perla ay giniba. At mula sa mga guho nito, isang bagong istruktura ang itinayo. Mas simple, pero mas elegante. Mas moderno, pero mas may puso. Ang magiging tahanan ng dignidad. Engineer, paki-double check ang wiring sa kitchen area. Utos niya sa isang lalaking may hawak na blueprint. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong awtoridad, ngunit may kasamang respeto. At pakiusap, siguruhin nating lahat ng access ay PWD friendly. Yes, Ma'am Luana, mabilis na sagot ng engineer. Mula sa isang sulok, nakangiting pinapanood siya ni Mr. Tanaka. Sa mga nakalipas na buwan, naging higit pa sa business partner ang turingan nila. Naging mentor ito, isang amain. Tinuruan siya nito hindi lang tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo, kundi tungkol sa pagtitiwala sa sariling kakayahan. Ang isang mabuting leader ay hindi naguutos. Sabi nito sa kanya isang hapon habang nagkakape sila. Nagbibigay siya ng inspirasyon. Pambuya. Ang mga aral na yon ay isinasa puso ni Luana. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at maingay na karinderya, isa pang babae ang nagtatrabaho. Pinupunasan ni Marcela ang isang mesang puno ng mga pinagkainan. Ang kanyang mga kuko ay hindi na perpektong makinis.
Ang kanyang mga kamay ay magaspang na, pero ang kanyang mga galaw ay mabilis at episyente. "Miss, isa pang order ng kanin," sigaw ng isang customer. "Opo, sir. Sandali lang po," sagot niya, at sa kanyang labi ay may isang ngiti ng ngiti. Isang totoong ngiti. Pagod, pero totoo. Isang matandang babae ang nahihirapang buksan ng bote ng soft drinks. Nakita ito ni Marcela. Walang pag-aalinlangan siyang lumapit. "Tulungan ko na po kayo, nanay," sabi niya, at kinuha ang bote. Sa isang mabilis na pagpihit, nabuksan niya ito at magalang na isinalin sa baso ng matanda. "Salamat, iha," sabi ng matanda. "Napakabait mo namang bata." Ngumiti lang si Marcela at bumalik sa kanyang trabaho. Ang simpleng pasasalamat na yon ay mas may halaga pa kaysa sa lahat ng papuring natanggap niya sa La Perla. Isang linggo na lang bago ang grand opening ng Dignidade, abalang-abala si Luana sa huling mga paghahanda. Nandoon siya sa kanyang maliit na opisina sa loob ng restaurant. Sinusuri ang listahan ng mga imbitado nang may kumatok. Isang delivery man na may dalang isang malaking bouquet ng mga puting bulaklak. Walang rosas, walang mga magagarbong palamuti. Mga simpleng puting bulaklak lang, simbolo ng kalinisan at bagong simula. "Kanino po galing?" tanong ni Luana. "Wala pong pangalan, ma'am," sagot ng lalaki. "Pinabibigay lang po." Nagtataka niyang kinuha ang mga bulaklak. Mayroon itong isang maliit na card na nakasabit. Binuksan niya ito. Walang pangalan ang nagpadala. 3 salita lang ang nakasulat sa isang simpleng sulat kamay. Para sa karangalan, ang gabi ng grand opening ng Dignidade ay hindi maingay. Hindi ito magarbo. Walang red carpet. Walang naglalakihang mga ilaw. Sa halip, ang mga bisita ay sinalubong ng mahinang tunog ng isang violin at ng isang atmosperang puno ng init at katahimikan. Ang loob ng restaurant ay refleksyon ng pangalan nito. Simple ngunit elegante. Ang bawat mesa ay may sapat na espasyo. Ang mga ilaw ay malumanay. Ang pinakamahalagang disenyo ay ang mga ngiti sa mukha ng mga staff, mga ngiting totoo at hindi pilit. Nakatayo si Luana malapit sa entrance, suot ang isang simpleng bestida. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tiwala sa sarili. Bawat bisitang dumarating, mayaman man o simple, ay personal niyang binabati ng may parehong init at paggalang. Sa isang espesyal na mesa, nakaupo si Aling Nelia kasama si Mr. Tanaka. Ang mga mata ng ina ay puno ng luha ng kaligayahan habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Ang anak na dati inaalala niya kung paano makakasurvive sa magulong syudad ay ngayon isa ng inspirasyon. Nang dumating ang oras para sa isang maikling programa, umakyat si Luana sa isang maliit na entablado. Ang lahat ay tumahimik. "Magandang gabi po sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. "Maraming salamat po sa pagdalo ninyo ngayong gabi." Huminga siya ng malalim. Ang dignidad ay hindi lang isang pangalan. Ito po ay isang paniniwala. Ang paniniwala na ang bawat tao, anuman ang kanyang estado sa buhay, ay may karapatang tratuhin ng may respeto at karangalan. Ikinuwento niya ang isang kwento. Hindi niya binanggit ang mga pangalan. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang dalagang probinsyana na puno ng takot at kung paano niya natagpuan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang simpleng gawa ng kabutihan, ang restaurant na ito. Pagtatapos niya, habang ang kanyang tingin ay lumibot sa buong lugar, ay para sa lahat ng naniniwala na ang kabutihan ay hindi isang kahinaan, kundi isang lakas. Para sa lahat ng naniniwala na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang damit o sa laman ng kanyang pitaka, kundi nasa kanyang puso. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang palakpakang hindi lang dahil sa magagandang salita, kundi dahil sa katotohanang nararamdaman nila sa bawat sulok ng lugar na yon. Pagbaba niya ng entablado,
Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang ina. Proud na proud ako sa iyo, anak. Lumapit din si Mr. Tanaka. Ang mga mata nito ay may bahid ng luha. Your daughter would have loved this place. Bulong niya kay Luana, isang papuring mas matimbang pa kaysa sa kahit anong salapi. Nang maglaon, habang abala ang lahat, tumayo si Luana sa tabi ng malaking bintanang salamin, pinagmamasdan ng kanyang mga bisita na masayang nag-uusap at kumakain. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga staff na nagsisilbi ng may ngiti. Ito na yon, ang pangarap na hindi niya alam na pangarap niya pala. Hinawakan niya ang malamig na salamin ng bintana. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng malayo na sa dati niyang pagkatao. Isang babaeng hindi na natatakot. Isang babaeng nakatagpo ng kanyang sariling dignidad. Sa labas, sa kabilang kalsada, sa dilim, isang anino ang nakatayo. Pinagmamasdan ni Marcela ang maningning na liwanag na nagmumula sa dignidade. Mula sa malayo, dinig niya ang mahinang tunog ng tawanan at musika. Nakikita niya ang anino ni Luana, nakatayo malapit sa bintana, payapa at matagumpay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marcela. Isang ngiting walang bahid ng inggit o sama ng loob. Isang ngiting mapayapa. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Mahaba pa ang daan na kailangan niyang tahakin para buuin muli ang kanyang sarili. Ngunit ngayong gabi, sa pagkakita sa tagumpay ng babaeng minsan niyang sinaktan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi pa ito kapatawaran, ngunit ito ay simula na. Ang simula ng pag-asa. Tumalikod si Marcela mula sa liwanag. At dahan-dahan siyang naglakad papalayo, papalubog sa gabi, handa nang harapin ang sarili niyang bukang liwayway.